Noong December 31, 2017, ang magkasintahang Carla at Jesus ay nag-celebrate ng New Year kasama ng kanilang mga pamilya. Isang napakagandang taon ang lumipas at sa kasunod na taon, ang magkasintahan ay punong-puno ng pangarap. Bilang magkasintahan ng halos isang dekada, sila ay nagbabalak na magpakasal sa Disyembre ng paparating na taon. Pero hindi na iyon nangyari pa dahil sa unang araw pa lamang ng taong 2018, sila ay inireport na missing. Ang kanilang mga cellphones ay unreachable at sa ilang araw na paghahanap, sila ay natagpuan sa magkahiwalay na bag na wala ng mga buhay. Ano ang nangyari sa magkasintahan? At sino ang may pananagutan sa kanilang naging katapusan? Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso nina Carla Rodriguez at Jesus Canizaire. Si Carla Bellot Rodriguez ay ipinanganak noong 1992 sa Santa Cruz de la Sierra, Bolivia at panganay sa 5 magkakapatid. Sa murang edad pa lamang, siya ay nakitaan na ng pagiging isang matulungin na kanyang dinala hanggang sa siya ay nagdalaga. Agosto ng taong 2003 nang namatay sa aksidente ang kanyang ama at para makalimot, ang pamilya ay lumipat sa malayong bayan ng La Paz. Matapos na lumipat, ang kanyang ina naman ay agad na nagkasakit at bilang panganay sa magkakapatid, si Carla na ang nagtrabaho at sumuporta sa kanilang pamilya at naging katulong ng ina hanggang sa iyon ay gumaling. Sa kanyang free time, si Carla ay madalas nakasama ang kanyang mga kaibigan at madalas na nagkakaraoke sa labas. Kalaunan ay nakilala niya naman ang naging kasintahan na si Jesus. Si Jesus Miguel Canizaire ay pinanganak sa La Paz noong taon din na 1992 at pang-apat naman sa 5 magkakapatid. Sila ni Carla ay mayroong malaking pagkakahalintulad sa kanilang mga buhay. Agosto din ng taong 2003 nang namatay ang ama ni Jesus dahil sa isang sakit. Bagamat siya ang pang-apat sa magkakapatid, ang kanyang mga nakatatandang kapatid naman ay mga babae. At bilang panganay sa 2 anak na lalaki, si Jesus ang nagsilbi at tumayong ama sa kanilang pamilya at tinulungan ang kanilang ina sa kanilang business na embroidery. Taong 2008 nang nagkakilala sina Carla at Jesus sa isang party. Ang dalawa ay parehong estudyante ng Pedro Poveda School at agad na nagkapalagayan ng loob. Bilang sila ay may malaking similarities pagdating sa kanilang views at values sa buhay, hindi nagtagal silang dalawa ay naging magkasintahan. Kalaunan si Jesus ay nag-aral ng economics at si Carla naman ay nag-aral ng accounting. Patuloy pa din ang kanilang relasyon hanggang tumuntong ang taong 2017. Sila ay pareho na nitong 25 at nagbabalak ng magpakasal. Si Carla ay isa ng accountant at si Jesus naman ay naghahanda na para sa kanyang thesis. Sila ay nagsasama na din kasama ng ina ni Carla at isang kapatid at naghihintay na lamang ng petsa ng kanilang binabalak na pag-iisang dibdib. December 31, 2017, ang magkasintahang Carla at Jesus ay nag-celebrate ng New Year kasama ng kani-kanilang mga pamilya. Si Jesus ay nagsabi sa kanyang ina na may balak na silang magpakasal ni Carla sa isang taon. Matapos ng kanilang family get-together, si Jesus ay sinundo naman si Carla para pumunta sa isang club kasama ng ilan pang mga kaibigan. Balak nila naman na doon mag-celebrate ng New Year hanggang umaga. Bandang 2:00 ng madaling araw ng January 1, ang magkasintahan ay dumating sa isang nightclub na tinatawag na Planta Baja. Ang club na ito ang pinili ni Jesus dahil sa ang magpe-perform na banda doon na Buena Onda ay isa sa kanyang mga kaibigan. Bandang 4:00 ng umaga, si Carla ay nag-upload pa ng picture nila ni Jesus sa kanyang Facebook.
Alas 5 naman nang nag-text sila sa kanilang pamilya na sila ay uuwi na ng bahay. Si Jesus ay nag-text pa sa asawa ng kapatid ni Carla at sinabi na mahal niya ang mga ito. Nag-text din si Jesus sa kanyang pamilya at binati ang mga ito ng maligayang bagong taon. Tumating ang alas 7 ng umaga, ngunit si Carla at Jesus ay hindi pa din nakakauwi sa mga bahay nila. Ang kanilang pamilya ay tumawag sa isa't isa, nagbabaka sakali na magkasama lamang ang dalawa, ngunit hindi iyon ang kanilang nakuha na tugon. Sinubukan din nila na tawagan ang mga cellphones na mga ito, ngunit ang mga iyon ay nakapatay. Tumawag din sila sa mga kaibigan ng dalawa at isa na dito ang miyembro ng bandang Buena Onda na nagsabi naman na nang umalis ang banda sa club, ang magkasintahan ay naiwan pa. Sinubukan din nila na humingi ng tulong sa social media at nag-post doon kung sakali na mayroong nakakita sa magkasintahan. Ang nightclub din ay kanilang pinuntahan, ngunit iyon ay sarado pa. At ang naabutan lamang ay ang may-ari at cleaning staff na nagsabi naman na ang dalawa ay nakaalis na ng club at isang taxi pa nga ang sinakyan ng mga ito nang umalis. Hiningi nila na makita ang CCTV footage, ngunit sila ay tinanggihan. Matapos na nalaman na si Jesus ay hindi nakapasok sa university at si Carla naman ay hindi nakapasok sa trabaho, iyon na ang naging sign ng kanilang mga pamilya na humingi ng tulong sa mga otoridad. Ang mga otoridad ay sinimulan ang investigasyon sa Planta Baja. Maaring walang kaalaman si Jesus, pero ang club na iyon pala ay mayroon ng masamang reputasyon sa mga otoridad. Ang club ay nag-operate pa lamang sa loob ng maikling panahon, pero sa loob ng mga panahon na yun, ang mga otoridad ay ipinatawag na sa lugar na yon ng 7 beses. Noong Pebrero lamang taong 2017, isang 18 taong gulang na babae ang di umano ay kinidnap, pinagsamantalahan at itinago sa loob ng 3 araw sa club na yon ng isang staff doon. Ang club ay mayroon ding nagawa na ilang safety at security violations at noong katatapos lamang ng November ay tinanggalan ng lisensya para mag-operate. Isang kautusan na hindi sinunod dahil patuloy pa din itong nag-operate. Ang CCTV cameras ay chinek din ng mga otoridad, ngunit lumabas na ang mga iyon ay isa lamang palang dekorasyon, kaya wala silang nakitang anuman na makakatulong. Sa pangit na reputasyon ng club na Planta Baja, ilan sa mga tao ang nagprotesta sa labas noon at nag-akusa. January 4 nang niraid ng mga otoridad ang club at inaresto ang ilang mga staff, maging ang mismong may-ari ng club. Hindi nila nakita sa loob ang magkasintahan, pero mayroon naman silang nakita na isang bahid ng dugo sa upuan sa loob matapos nagawan iyon ng luminol test. Ang bahid ng dugo na iyon ay ikinumpara sa samples na ibinigay ng pamilya ng magkasintahan at lumabas sa resulta na hindi iyon pagmamay-ari ni na Jesus at Carla. Sila ay nakakuha din ng CCTV sa kalapit na building kung saan nakita na ang magkasintahan ay sumakay nga ng isang taxi bandang alas 8 ng umaga. Pero wala nang nakitang CCTV pa para malaman kung saan tumungo ang dalawa. January 5, ang mga otoridad gamit ang sniffer dogs ay gumawa ng malawakang search specifically sa mga bangin sa lugar, ngunit sila ay walang natagpuan. Ang mga pulis ay nakipag-ugnayan din sa bangko ng magkasintahan at nagtanong kung mayroon silang ginawa na recent purchases at withdrawals, pero wala silang nakuha na impormasyon. Ang telecom provider ay kanila ding tinawagan, ngunit hindi sila natulungan. Gayunpaman, ang telecom provider ay sinabihan ng pamilya na patuloy na tawagan ang magkasintahan at baka sakali na mayroong magbukas ng kanilang phone. Kaya sa sumunod na mga araw, ang kapamilya ni na Jesus at Carla ay sinubukan na tawagan ng mga ito ng napakaraming beses. January 10, matapos ng 10 araw na pagkawala, sa muling pagtawag kay Jesus, ang kabilang linya ay nag-ring.
Bagamat hindi sinagot ang tawag na iyon, ang mga otoridad ay nagawa namang itrack ang lokasyon na iyon na 3 oras ang layo. Lumabas sa investigasyon na hindi pala ang cellphone ni Jesus ang kanilang natrack, kundi ang SIM card na nasa posesyon ng isang nagngangalang Jocelyn Katia Vera. Si Jocelyn ay inaresto at kwinestyon at ayon sa kanya ay binili niya lamang ang SIM card para sa isang pinsan na magbabakasyon galing Espanya. Kalaunan ang SIM card naman ni Carla ay natagpuan sa posesyon ng magkapatid na Graciela at Olga Tola. At ayon naman sa kanila, ang SIM card ay nabili naman nila sa 2 lalaking nagngangalang Johnny Desiderio Signani at Agustin Cruz. Sina Johnny at Agustin ay kapwa inaresto at sa patuloy na investigasyon ay nalaman na sila pala ay parehong miyembro ng isang gang na nagba-buy and sell na mga nakaw na bagay. Ayon pa sa dalawa, ang kanilang ibinenta na iyon ay binili lamang nila sa iba. Ayon pa kay Johnny, ang cellphone ay kanyang binili noong January 3, ngunit hindi niya matandaan kung sino ang nagbenta sa kanya. Sa bagong impormasyon na ito, ang mga otoridad ay nag-imbestiga naman sa lugar na may koneksyon sa organisasyon ni na Johnny at Agustin. At ito ang nagdala sa kanila sa isang nagngangalang Israel Leon Fernandez. January 16, 16 na araw ng disappearance ng magkasintahan, ang 32 taong gulang na si Israel Leon Fernandez ay inaresto. Si Israel ay may reputasyon sa kanilang lugar na isang bayolente. Sa kanilang neighborhood, kilala ang pamilya ni Israel na madalas na magdaos ng party at inuman sa kanilang bahay, na palaging humahantong sa pag-aaway. Ang magkakapatid na Leon o kilala din sa tawag na Leon Brothers ay palaging nanghahampas ng anumang bagay kapag sila ay lasing at madalas na tinatakot ang mga kapitbahay para makasiguro na walang sino man sa mga ito ang magsusumbong o magpa-file ng police report. Sa ginawang investigasyon, si Israel ay nasa planta baha base sa kanyang phone records. Bukod kay Israel ay naroon din ang kanyang asawa na si Estefania, kapatid na si Micaela at ang asawa nito na si Renzo at isa pang kapatid na si Elliot. Nang tanungin tungkol sa magkasintahang Carla at Jesus, sinabi ni Israel na hindi niya nakita ang mga iyon. Ngunit kung pagbabasehan ng imahe ng nakuhang CCTV footage na ito, bukod sa magkasintahan na nakikipag-usap sa taxi driver, makikita na mayroong 3 mga lalaki na nasa likuran. At ang mga lalaki na ito ay sina Israel, ang bayaw na si Renzo at ang kapatid na si Elliot. Ang 3 ay kasamang sumakay ng magkasintahan sa taxi. Sa nakaharap na ebidensya at patuloy na interogasyon, si Israel ay tuluyan ng umamin at sinabi na sila nga ay nagkakilala sa club at nagkainuman. Niyaya niya ang magkasintahan sa kanilang bahay para muling uminom at iyon ang nakuna ng CCTV na pagsakay nila ng taxi. Gayunpaman, ayon kay Israel, wala namang masamang nangyari sa magkasintahan. Isang pahayag na napatunayang isang kasinungalingan kalaunan. Sa patuloy na investigasyon ay ang patuloy din na paghahanap sa magkasintahan. Hanggang sa puntong ito ay hindi pa din sila natatagpuan. Sa kanilang pagmamanman sa pamilya ni Israel, napansin ng mga otoridad na ang kapatid na si Micaela ay madalas na pumunta sa isang boveda o isang arko na istruktura. Ang lugar na iyon ay pinuntahan ng mga otoridad at noong 19, isang search ang kanilang ginawa sa Orcohahira River at sa loob ng boveda na naroon ay nakakita ng 2 mga bag na naglalaman ng patay na mga katawan na magkasintahan. Ang 2 ay parehong nakatali ang mga paa at kamay at isiniksik sa bag in fetal position. Ayon sa medical examiner, ang magkasintahan ay parehong may malaking sugat sa ulo dala ng isang bagay na ipinukpok doon. Mayroon ding nakapulupot na belt sa leeg ni Carla at kay Jesus naman ay isang wire. Gayunpaman matapos ng autopsy, ang kanilang parehong ikinamatay ay blunt force trauma to the head.
Bukod sa sugat sa ulo, ay mayroon ding natagpuan na ilang mga sugat sa kanilang katawan. At sa kaso naman ni Carla, 3 semen ang natagpuan sa kanyang kasalanan. Bagamat ang sanhi ng kanilang pagkamatay ay pareho, lumabas na ang kanilang time of death ay magkaiba. Tinatayang si Jesus ay namatay sa pagitan ng January 1 to January 4 at si Carla naman ay tinatayang namatay ng between January 9 to January 12. Ang kanilang kamatayan ay mayroong nasa 1 week ang difference, kaya ang espekulasyon ng mga otoridad matapos na napaslang at idinispat sa Jesus, si Carla ay naiwan pa at patuloy na nakaranas ng asulto bago tuluyang pinaslang at idinispat sa. Ang nangyari sa magkasintahang Jesus at Carla ay naging isa sa pinakamalaking balita sa bansa ng Bolivia. Ang mga mamamayan ay talagang nagngit-ngit sa galit na maging ang presidente ng kanilang bansa noon ay nagpost sa Twitter ng kanyang saloobin. Matapos na nakita ang mga labi, ay inaresto na din ang miyembro ng pamilya ni Israel. Ang kapatid na si Micaela at asawa nitong si Renzo ay agad namang nahuli, maging ang asawa ni Israel na si Estefania. Ang kapatid naman ni si Elliot ay nakatakas pa at nagawa na mag-cross ng border papuntang Brazil kasama ang girlfriend nito na si Priscilla. January 23, nang si Priscilla ay pumunta naman ng Bolivian Consulate sa Brazil para humingi ng tulong na makabalik ng Bolivia. Sinasabing si Priscilla pala ay walang alam sa nagawa ni Elliot. Ayon kay Priscilla, si Elliot ay nagsabi sa kanya na gusto nitong magtrabaho sa isang textile industry sa Brazil na may mas malaking sahod, kaya siya ay sumama dito. Nang sila ay nasa isang terminal sa Sao Paulo, si Elliot ay umalis sandali para bumili ng inumin. Si Priscilla noon ay 7 buwan ng buntis at sa kanyang kalagayan, hindi niya gusto na tumira sa isang bayan na wala siyang kakilala na sino man. Kaya habang wala si Elliot, siya ay pumunta ng consulate at humingi doon ng tulong para makabalik. Sa pagkakaaresto ng mga miyembro ng pamilya, wala nang nagawa pa si Israel kundi ang umamin. Ayon sa kanya, sila nga ay may pananagutan sa nangyari sa magkasintahan, pero si Elliot ang mastermind ng nangyaring pagpaslang. Ang ina ng magkakapatid ay inaresto din dahil sa suspisyon na pag-cover up ng ginawang krimen ng mga anak. Sila ay nanawagan din kay Elliot sa media na iyon ay sumuko na. January 25, si Elliot ay tuluyan ng naaresto matapos na natrack ang lokasyon nito sa pamamagitan ng call records. Siya ay nagpakalbo at nanirahan kasama ng mga Bolivian expats sa Brazil. Pagdating ng Bolivia, ang unang ginawa ni Elliot ay ang pabanguhin ang sarili at sinabi na siya ay kusang sumuko at hindi inaresto. Pinabulaanan din niya ang paratang ng 2 kapatid at sinabi na si Israel naman ang mastermind. Base sa isang masusing investigasyon at pinagsama-samang salaysay ng mga salarin, ito ang mga naging kaganapan noong umaga ng January 1. Bandang 2:00 ng madaling araw nang dumating ang magkasintahang Jesus at Carla sa Planta Baja. Sila ay nanatili doon at nagsaya. At bandang 6:00 ng umaga, ang club ay halos puno na at wala na gaanong lamesa. Napansin ng dalawa na ang Leon Brothers ay mayroong room na nakareserve lamang sa kanila at nakiusap na kung maaari silang makisalo sa lamesa. Tinanggap naman ng magkakapatid ang pakiusap ng magkasintahan dahil bukod sa nakiusap ang mga ito, ang kanilang pinagkakakitaan ay ang pagnanakaw ng cellphone, kaya mas madali na sa kanila na pagnakawan ang magkasintahan. Ayon pa sa salaysay na magkapatid na si Israel at Micaela, bago pa man sila lapitan ng magkasintahan, si Elliot ay napansin na si Carla at nagkaroon ng malalim na interes sa dalaga. Sa sumunod na oras, ang grupo ay magkasamang nag-inuman. Bandang 7:00 naman, nang ang lahat ay naghahanda ng umuwi, ngunit si Israel ay nagmungkahi na ituloy ang inuman sa kanilang bahay.
Pumayag ang magkasintahan kaya sila ay sabay-sabay na sumakay ng taxi at bumili ng alak sa daan. Bandang 10:00 nang sila ay dumating sa bahay ng Leon Brothers kung saan si Carla ay medyo nakatulog na at ang mga kalalakihan naman ay tuloy sa inuman. Bandang 11:00 nang si Israel ay nakatulog na din. Si Jesus at Elliot ay patuloy pa din sa inuman at nang nagsalin si Jesus ng alak, sa halip na iyon ay inumin ni Elliot, si Elliot ay ibinuhos ang laman noon kay Jesus. Si Jesus naman ay napansin na nawawala na ang kanyang cellphone at inakusahan si Elliot na kumuha noon. Agad na nilapitan ni Jesus si Elliot at ipinasok ang kamay sa bulsa ni Elliot para hanapin ang nawawalang cellphone. Dito na nagsimula ang pag-aaway kung saan nagising si Israel at sa halip na umawat ay tumulong pa na bugbugin si Jesus na kalaunang sinabayan din ni Renzo. Sa gitna ng pambubugbog, si Jesus ay sinabihan na kung ibibigay niya ang kanyang card at PIN code ay titigilan na nila ang pananakit. Walang ibang choice, si Jesus naman ay pumayag. Si Estefania at Micaela ay sinulat naman ang PIN code at pumunta sa ATM para mag-withdraw. Matapos na umalis ang dalawa, sina Israel ay hindi tumupad sa usapan at patuloy na binugbog si Jesus hanggang sa nawalan iyon ng malay. Dinala nila si Jesus sa isang kwarto at matapos nito ay binalingan naman ang lasing na si Carla. Si Elliot ay itinali si Carla gamit ang wire at saka pinagsamantalahan na sinunda ni Renzo at saka ni Israel. Dahil sa kalasingan, sa ginawang pananamantala, si Carla ay hindi na nakapag-react pa. Siya ay binugbog din ng 3 at dinala sa kwarto kung saan dinala si Jesus. Maya-maya ay dumating na sina Estefania at Micaela at sinabi na hindi sila nakapag-withdraw dahil mali ang PIN na sinabi ni Jesus. Ang 3 lalaki ay nagalit at muling pinagsamantalahan si Carla. Si Jesus ay naroon din sa kwarto at naging saksi sa ginawang kalapastanganan at nang nagkaroon ng sapat na lakas ay sinubukan na lumaban. Siya ay muling nakatikim ng bugbog at si Elliot naman ay dumampot ng isang bagay na ipinukpok sa ulo ni Jesus na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Si Carla naman sa nasaksihan ay sinubukan na tumakas sa bintana, ngunit siya ay naabutan at pinukpok din sa ulo at nawala ng ulirat. Sa nangyari, sina Estefania at Micaela ay inutusan na linisan ang bahay at sina Israel, Renzo at Elliot naman ay inihanda ang mga katawan para i-dispatch sa labas. Isiniksik nila ang mga iyon sa 2 bag at naghintay ng pagkagat ng dilim. Sila ay pumunta sa Orcohahira River at doon itinapon ang mga bag. Umuulan ang gabing yon at ang agos sa ilog ay di hamak na mas malakas kaya naisip nila na doon itapon ang bag at ipatangay sa agos. Medyo may kadiliman sa lugar kaya hindi nila nakita na ang mga bags ay nalaglag lamang sa may gilid at hindi sa mismong tubig kaya hindi iyon tinangay ng agos. Ang mga bags na iyon ay nanatili doon sa loob ng ilang mga araw kung saan sa loob ng isang bag na iyon, si Carla ay nanatili pa ding buhay. Nang pinukpok sa ulo si Carla, siya ay nawalan lamang ng malay at matapos na itinapon sa ilog, siya ay nanatiling buhay ng nasa 4 hanggang 7 araw bago tuluyang nawala ng buhay. Matapos ng 1 taon, January 10, 2019, ang trial sa pamilya Leon ay nagsimula na. Sila ay nagplead ng not guilty at si Elliot ay nag-akusa pa na siya ay tinorture para umamin. Bukod doon, sinabi din niya na siya ay mayroong severe na kaso ng Alzheimer's at walang maalala na kahit ano. Ang prosekusyon ay nagpresenta ng 46 witnesses at 86 na mga ebidensya at humiling ng pinakamataas na parusa. Buwan ng Agosto nang ibinaba ang kanilang hatol at napatunayang nagkasala at nabigyan ng maximum na sentensya.
Sina Israel, Renzo at Elliot ay nasentensyahan ng 30 taong pagkakabilanggo without parole. Sina Estefania at Micaela naman bilang mga accomplice ay pareho ding nasentensyahan ng 30 years in prison. Ang nobya ni Elliot na si Priscilla ay nabigyan naman ng 2 taong pagkakabilanggo para sa crime of concealment dahil sa kanyang papel sa pagtakas ni Elliot. Ang nagba-buy and sell naman ng cellphone na si Johnny ay nasentensyahan naman ng 2 years in prison sa kanyang naging parte na pagbenta ng cellphone na magkasintahan. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood.